Panood nyo din ba yung lalaking nanggugulo sa loob ng isang jeep? Nangyari ito di umano sa loob ng isang jeep sa South Station sa Muntinlupa kung saan may mga lalaki daw na nanggugulo sa loob nga ng isang jeep. Sabi, sinubukan daw ng mga lalaking to na manakit nga ng mga pasahero and dito na nga umaksyon yung dalawang matandang lalaki. Video makikita nga natin yung isang lalaking nanggugulo which is yung nakahubad na may daladalang maliit na plastic. Ang ginagawa niya, nakikipagbakbakan siya doon sa dalawang matandang lalaking pasahero. Ang nakakatawa at nakakahiya pa dyan para doon sa sabog na to, dalawang matandang lalaki na may edad na yung kinalaban niya, tapos natalo pa siya. Tida may edad na nga yung mga kinalaban mo, tapos natalo ka pa at wala kang nagawa. Nalo siya ng mga matanda na sobrang kudos doon sa dalawang matandang yon kasi nga, niligtas nila or pinrotektahan yung iba pang mga pasahero Kung makikita mo yung ibang mga pasahero, takot na takot, umiiyak, so nakakatuwa lang na talagang pinrotektahan nila yung mga taong hindi pa nga nila ata kilala Diba? Who knows kung ano yung pwedeng mangyari kung hinayaan lang manggulo itong mga sabog na to. So alam mo yun, kudos talaga sa kanila. Isa silang bayani. May gusto lang din akong banggitin kasi nga nababasa ko nga sa mga comment sections na wag tayong masyadong magalit doon sa ibang mga pasahero na kesyo wala silang ginawa. Again, hindi naman tayong lahat capable makipaglaban at hindi naman lahat sanay makipag-away O madaling sabihin na dapat nakapagbakbakan din yung ibang pasahero Mga duwag naman. Madaling sabihin yan kasi pinapanood mo lang and iba yung pakiramdam kapag nasa ganyang sitwasyon ka na rin talaga. Yun yung nakakabwisit Puro kung ako yan, kung ako ganito. Pero pag napunta naman sila sa ganong sitwasyon, wala naman silang gagawin. Again, uulitin ko, normal lang sa isang tao na umiyak, mag-freeze up, or walang magawa kapag napunta sila sa ganitong sitwasyon Oo, mas maganda sana kung may tumulong kay tao na may sa leeg na habang nakatalikod yung sabog. Kasi wala, ganun lang talaga yung ibang mga tao and normal na human reaction lang naman din yon. Honestly, kahit nung nakita ko yung video, sinabi ko rin, kung ako yan, tutulong ako Pero kasi, sira ulo ako. And alam mo yon, hindi ko naman pwedeng i-require yung ibang tao na isugal yung buhay nila kasi nga, hindi naman tayo pare-parehas ng way of thinking and okay lang yon. In the first place, hindi naman dapat nangyayari yung mga ganito and hindi ito dapat na-experience ng isang tao Hindi naman tayo lahat capable makipaglaban, hindi naman lahat hindi takot masaktan. Siyempre may mga mahal sa buhay yan, yung iba mga bata and estudyante pa. So alam mo yun, understandable na hindi nga sila lumaban. As of now, yung video pa lang yung nakikita ko tungkol dito and wala pa ako nakikitang news article about sa nangyari ngang to. Hindi ko alam kung may sugutan ba or whatsoever pero sana wala naman. Kasi doon sa video, parang wala namang masyadong malalang tinamaan. I'm not sure pero kung sakaling wala talagang malalang tinamaan, ma-amaze ako kasi sobrang daming umulan na suntok Akala mo sila Jotaro Pero yun, ang galing nila tatay na umilag and lumaban. So, kudos sa kanila. Di ko alam kung legit pero may mga nakita akong comment na nahuli na nga daw itong lalaki na ito at nakakulong na nga daw. Iniisip ko nga dito, buti na nga lang din walang dalang mga sandata or mga patalim itong mga sabog na to Kung sakali, baka mas malala pa yung nangyari Kasi madali nga lang silang mapagtutulungan since wala nga silang backup. Tapos nasa isang maliit na lugar pa sila. Alam mo yon, kadalasan yung mga ganyang sabog, it comes in twos or threes So alam mo yon, hindi lang sila palaging mag-isa. Nakakatakot tong mapanood given na nagko-commute din naman ako. Dagdag mo pang nakakatakot tong mangyari sa isang lugar na masikip and kadalasan mahirap pang makagalaw Kahit magaling kang makapaglaban, mahihirapan kang bumuelo dyan sa loob ng jeep Dagdag mo pang pwede ka pang pagtulungan at gamitan ng patalim o diba, GG ka talaga. Bale kung e-jeep kasi mataas naman yung kisame nun tsaka medyo maluwag. Pero kung yung typical na jeep, lalo na yung mga lumang-luma na, on let nun. Again, sobrang laking respeto para nga doon sa dalawang matandang pinrotektahan nga yung iba pang mga pasahero. Hindi naman sila required pero nakakatuwa lang may mga taong willing pa ring isugal yung buhay nila para iligtas yung ibang mga tao. Sana maparusahan talaga tong lalaking to, sana nakakulong na talaga siya ngayon. Sana mabigyan ng tulong and sana walang nasaktan nga sa nangyaring to and sana hindi ito maulit and maagapan bago pa nga ito mangyari. Yun lang, thank you.